Ah, ano? Anong peste? Nagpapatawa ka ba? Wala kang karapatang tanggalin. Hinampas ni Zinaya ang mesa na nasa harapan nila. Kung kaya't nagulat siya. Hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil doon. May karapatan ako dahil ako ang presidente ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Nakakalimutan mo na ba? You think so highly of yourself. Hindi porket malapit ang pamilyang Monte Carlo sa pamilya nyo, ay ito-tolerate namin ang kasamaang ginagawa nyo. Napakakapal naman ng mukha nyo, gigil na sabi ni Sinaya sa kanya. Natahimik siya ng ilang segundo. Tila ba nablangko siya sa sinabi ni Sinaya. Tama nga naman, wala siyang karapatan sa kumpanya dahil hindi naman yon sa kanya. Pero kasi umasa siya noon na mapupunta sa kanyang pharmaceutical company dahil siya lang naman ang may kakayahang mamahala, knowing na si Kuya Alexander niya ay iba ang forte nito. Pinagkatiwala ng ilang taon ni Alexander ang kumpanyang yon sa kanya kung kaya't naghangad siya ng sobra. Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng tatay mo sa amin? Malamig na tanong ni Sinaya sa kanya kung kaya't naistatwa siya sa kinatatayuan. Mukhang tamang hinala ng kanyang ama. May hinala na sina Sinaya at Alexander tungkol sa kasamaang ginawa ng tatay niya. Bigla siyang napayuko at nakaramdam ng konsensya. Sa mga oras na yun, huminga siya ng malalim at pilit na nagsalita. Hindi magagawa ni Dad ang mga paratang niyo. You are talking nonsense, Sinaya. Wag na wag mong pagbibintangan ng tatay ko ng masama. Utal-utal na sabi niya sa babae, ngunit tumawa lang ito ng mahina. Deny it all you want, pero gagawin ko lahat upang mapabagsak kayo ng pamilya niyo. Lalo ng ama mo kasamang kaibigan nitong si Paton. Sinira nila ang buhay ko. Kinuha nila ako sa totoong pamilya ko at pinatay pa nilang mga magulang ko. Do you think I can tolerate this? No, maghihiganti ako sa ama mo. Nang marinig niyang sinasabi ni Sinaya, biglang kinabahan siya. Nanindig din ang kanyang balahibo sa katawan. Hindi alam kung ano nga bang mararamdaman sa mga oras na yun. Takot, kaba, pagka-guilty, galit, pagkamuhi, halo-halo na. Wala naman akong grudge talaga sa'yo dahil hindi ka pa naman sinilang noon, pero may kasalanan ka rin naman dahil ikaw ang may pasimuno ng lahat ng pagkakalat ng pamilya mo sa kumpanya namin. You tolerated them and benefited from them. Akala mo ba hindi ko alam na may porsyento ka ring natatanggap sa mga share na natatanggap nila? Isa lang naman ang request ko sa'yo ngayon, Candy. Kung ayaw mong makulong, tanggapin mong termination letter ko. Umalis ka na sa kumpanya at wag ka na magpapakita pa sa pamilya ko. Mabait pa ako sa'yo ngayon. Wag mong hintayin na magiging malupit ako sa'yo. Nanginig ang tuhod ni Candy pati ng kanyang katawan ay sobrang nanghina. Matapos na marinig ang sinabi sa kanya ni Zinaya, bawat salita ng babae ay tagos na tagos yon sa kanyang dibdib. Hindi nga siya nakapagsalita at napayuko na lamang dahil sa sobrang kahihiyang nararamdaman. Hindi niya man lang naipagtanggol ang sarili. Ilang minuto siyang natahimik hanggang sa tumayo ng babae na sa harapan niya. Handa na sigurong umalis at iwan siya. Bago pa man makaalis ay huminto na muna to saglit sa gilid niya. Nga pala, pakisabi sa ama mo na hindi ko naman talaga ginagamot ang kanyang sakit. More on check-up lamang ang ginagawa ko sa kanya. Kaya yung sinasabi niyang gumanda ng pakiramdam niya, it's fake dahil lang yun sa pain reliever na binibigay ko sa kanya. Nakangising sabi ni Sinaya kay Candy. Sa puntong yun, itinaas niya ng kanyang mukha at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Sinaya. Kinuyom niyang kamay habang nagsisimula ng mamula ang kanyang mukha sa galit. You're joking, right? Bakit naman ako magbibiro sa'yo? Kailan pa ba ako nagbiro sa'yo? Hindi naman tayo close para gawin ko yun sa'yo. Natatawang sagot ni Zinaya. Naihampas ni Candy ang kamay niya sa mesa kung kaya't umalingaw-ngaw ang tunog doon sa buong coffee shop. Pabuti na lamang ay sila lamang ang customer doon. Paano nagawa sa amin to? Naturingan ka pa naman na magaling na doktor, ngunit nilaloko mo lang pala kami. Pinagkatiwalaan ka ng ama ko, Zinaya. Hindi ba tungkulin niyo na sumagip ng buhay? Napakasama mo. Sobrang sama mo. Galit na sabi ni Candy. Kalmado lamang na tumingin si Sinaya sa babae saka napailing. Ang sama ko, natatawang sabi nito sa kanya. Hindi ba dapat ako ang magsabi niyan sa ama mo? Isa pa, hindi ako tanga para pagalingin at iligtas ang ama mo sa sakit niya. Gayon siya naman ang sumira sa buhay at pamilya ko. Napakakapal naman talaga ng pagmumukha ninyo. Mas masahol pang ang ginawa ng tatay mo sa akin
kaysa sa hindi ko pagpayag na magpagamot at magpagaling siya. And I don't mind kung lumabag man ako sa medical ethics. Ang sakit ni binigay ng ama mo sa pamilya ko, pati na sa akin ay walang kapatawaran. Tandaan mo yan, Candy. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa mo? Konsensya? Bakit naman ako makokonsensya? Hindi ba dapat itanong mo yan sa ama mo? Siya ang dahilan kung bakit nawalang mga magulang ko. Pati nang may kagagawa ng pagkidnap sa akin ng sanggol pa lang ako. Alam mo, Candy, hindi ako nakokonsensya sa desisyon ko. Wala akong pakialam kung mamatay man yung ama mo sa sakit niya. Dahil deserve niya yon. Sa dami ba naman ang kawalang hiyang ginawa niya sa pamilya ko? Sorry not sorry. Deserve niya na mapunta sa impyerno. Magsasalita pa sana siya, ngunit tumakbang na papaalis si Sinaya. Tinawag pa sana niya ito, ngunit hindi na siya nito pinansin. Wala siyang nagawa kundi ang murahin na lamang ang babae sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, si Joaquin ay sobrang busy dahil sa bagong proyektong gagawin niya. Pumasok si Jared sa kanyang office kung kaya't napalingon siya sa lalaki. Kumusta ang lakad mo? Tanong niya sa lalaki. Maayos, boss. Mamaya'y aaten ng kasamahan ni Mr. De La Cruz upang mapakinggan ang bagong offer nating project sa kanila. Report ni Jared sa kanya kaya napangisi si Joaquin. Magaling, magaling. Just tell me if they are already here. Napatango si Jared bilang sagot at kaagad na umalis sa office ng amo upang makapag-focus ito sa trabaho. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang abisuhan siya na nandoon na ang mga bisita sa conference room ng kumpanya. Hindi na siya nakaksaya pa ng oras. Pinakuha na niyang folders ni inihanda niya at kanyang laptop kay Jared. Nang makapasok sa silid ay isa-isa siyang binati ng mga investors doon. Nakatutok lamang ang mga bisita sa kanya kung kaya't ginandahan niyang tindig niya. Umupo siya sa kanginitian ng tipid ang mga bisita at nakinig sa konting introduction ni Jared. Kinuha niyang kanyang kape at hinigop yun ng kaunti. Nang mapatingin siya sa harapan ay napaiwas ang tingin ang mga investors. Nahimigan ng pagkabalisa at konting hiya ng mga ito. Nang matapos si Jared sa pagsasalita, ay sumunod naman si Joaquin. Inimbitahan ko kayo ngayon dahil meron akong malaking project na ipapagawa ngayong buwan. Kapag nakikipag-cooperate kayo sa akin ay naniniwala ko na magiging maganda ang kahihinatnan ng project na to. Hindi lang yun, malaki ang makukuha ng profit share kapag naging successful ang new project na to. Kagaya ng diniscuss ni Jared kanina, hindi ba't maganda ang offer namin sa inyo? Tanong ni Joaquin sa mga investors na inimbitahan niya. Nang marinig ang sinabi ng lalaki ay kaagad na nagsitinginan ang lahat hanggang sa lumipat ang mga ito kay Mr. De La Cruz. Isang matanda ang nagsalita kung kaya't nailipat ang tingin nila dito. Mr. Anderson, alam ko malakas ang connection mo sa buong mundo. Ang mga Anderson na hindi nga naman talaga basta-bastang bumabagsak at sobrang nakakahanga, ngunit may nauna na kasi sayo. Ang kumpanya ni Fausto, kasamang kumpanya ng pamilyang Monte Carlo, ay magtatayo ng isang casino malapit sa villa nito. Alam ko ang ibig mong iparating, Mr. Anderson. Ngunit kapag lumipat kami sa'yo, hindi ba't napaka-unprofessional naman na tignan nun, knowing na meron kaming iniingatan na reputasyon sa mundo ng negosyo. Napatango ang isang katabi nito. Tama, mahirap kalabanin ng pamilyang Monte Carlo, Mr. Anderson. Baka yan pang dahilan ng ikabagsak namin. Isa pa, maliit lamang ang kumpanya namin. Paano namin maililigtas ang aming sarili sa isang makapangyarihang kumpanya? Isa pa, ilang linggo na rin namin tinatanggap ang proyektong yon, kung kaya't hindi na namin tumababawi pa, sabi naman ng isa. Napahinga ng malalim si Joaquin at kinalmang sarili. Mr. De La Cruz, may sasabihin ka ba? Tanong niya sa lalaki kaya napatikim to at nagsalita. Maganda ang deal ni Mr. Anderson. Kailangan niyo pag-isipan ng mabuti ito. Isa pa, hindi naman kasama si Mr. Alexander Monte Carlo sa proyektong ito. Agad itong nag-pull out sa hindi malamang dahilan. Pag-amin ng lalaki sa mga kaibigan nito. Nalalaki ang mga mata ng mga kalalakihan dahil sa sobrang gulat nang marinig ang sinabi ni Mr. De La Cruz ay sumilay ang ngiti sa labi ni Joaquin. Hindi siya nagkamali ng mga taong ito ay talagang mga veterano na sa larangan ng negosyo. Matalino rin si Don Fausto. Talagang pinili nito ang mga investors na magagatasan talaga nito. Si Don Fausto ay may impluensya din lalo na't galing itong Spain, kaya naman malaki ang respeto ng mga taong ito sa matanda. Kahit na siya ay may malaking reputasyon din sa larangan ng negosyo ay talagang mas nakaka-attract naman ang dayuhan kaysa lokal.
Gayunpaman marami siyang alas sa mga oras na yon ng kanyang brother-in-law na si Alexander na galing Spain, pati na mag-amang sina Hanso at Argos Belmont sa Paris. Dahil doon ay mas ma-excite pa siya. Talagang hindi ang mga ito magdadalawang isip na makipag-cooperate sa kanya. Ang mahalaga lang naman sa ngayon ay mawalan ng investor si Don Fausto. Hindi naman mahalaga sa kanya na maliliit lamang ang kumpanya ng mga ito. Ang kanina ba'y tahimik na si Joaquin ay nagsalita. Nakalimutan niyo na ba? Ang asawa ko ay ang nawawalang anak ng mga Monte Carlo. Ang pinsan ni Alexander Monte Carlo. Sinasabi niyang mahirap kalaban ng pamilyang Monte Carlo pati ng mga Anderson. Paano pa kaya ang pamilya ni Don Fausto? Ngunit naisip niyo ba na malaking mga tao ang kakampi niyo? Most importantly, kilala niyo ba ang mag-amang si Argos at Hanzo Belmont? Ang may-ari ng Belmont Company, one of the largest groups in the world. They were actually my partner in this project. Come to think of it, 3 versus 1? Ano nga bang magagawa ng isa? Laban sa 3. Nakangising sabi ni Joaquin sa mga taong nasa harapan niya. Nang marinig ang sinabi ni Joaquin, ay biglang nawala ang pangamba ng mga tao doon. Hindi. Tama, naalala ko nga, si Dr. Miracle ang nagligtas at nakapagpagaling kay Argos Belmont, kung kaya't malaki ang utang na loob ng mag-ama sa babae. Hindi maikakaila na talagang tinanggap nitong partnership na offer ng mga Anderson. This is good, right? No, this project is the best, sabi naman ni Mr. De La Cruz, kung kaya't nagsitanguan ng mga kasamahan nito. Kung ayaw niyong maniwala, ay hintayin natin si Mr. Monte Carlo at Mr. Belmont. I invited them here. Nang marinig ang sinabi ni Joaquin, talagang nanlaki ang mga mata ng mga investors. Hindi nito akalain na ma-meet niya lang 3 taong makapangyarihan at magaling sa larangan ng negosyo. Kanina nga ay sobrang nahihiya at natatakot dahil sa aura ni Joaquin. Paano pa kaya kung magsama-samang 3 sa harapan ng mga to? Damn, this is a great opportunity for us. Mukhang nagkamali tayo ng tingin kay Mr. Anderson. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa kanya. He's really something. Bulong na matanda sa katabi nito. Ilang minuto rin silang naghintay hanggang sa pumunta si Jared sa pintuan at binuksan yon. Doon ay niluwa ng pintong 2 lalaki na nakapamulsa sa likod nito ang 2 sekretarya ng mga ito. Agad na nagsipagbulungan ang mga tao doon, samantalang si Joaquin ay nakatayo habang nakangisi sa 2 papalapit sa kanya. Bro, ang tagal ng lalaking ito. Pinaghintay pa ako ng airport. Nakakainis. Bungad na sabi ni Alexander sa kanya, kaya napangiwi siya. Hindi niya akalain may pagkabagets din itong pinsan ni Sinaya kahit na nasa middle age na ito, kasing edad lamang ni Hanzo Belmont. Napailing na lamang siya at natawa ng mahina. Asshole, I understand what you said. Hindi mo ba alam na may ex akong Pinay kung kaya't nakakaintindi ako ng Tagalog? Ilang buwan din ako nag-aral ng language ng Philippines to understand you all. Islang nasabi ni Hanzo Belmont kung kaya't napangiwi siya. Isa rin ng lalaking ito. Bagets na bagets din ang datingan. Akala naman ng mga binata pa. Please, have a seat. Yan lang ang sinabi niya kung kaya tagad siya nitong sinunod. Nagulat naman ang mga tao na nasa harapan nila dahil sumunod ang 2 sa kanya. Halatang nare-respeto ng 2 si Mr. Anderson. Napansin niyo ba? Agad silang sumunod sa lalaki. Tanong ng matanda kay Mr. De La Cruz. Sinabi ko naman sa inyo, hindi basta-bastang kalaban si Mr. Kit Joaquin Anderson. Marami itong malalaking koneksyon. Naalala mo si Mr. Salvador Santiles, ang ama ng asawa nitong si Sinaya? Ang laki ng panghihinayang nito dahil kinalaban nitong mag-asawa. Ngayon, ganun pa rin ang kanyang kumpanya. Walang pinagbago. Kung saan naging mabait lamang sila kay Sinaya, ay baka ngayon, umuusbong na rin ang pangalan niya. Napailing ang matanda't napatingin kay Kit Joaquin. Hindi nito akalain sa isang batang kagaya nito ay mas may kapangyarihan sa kanila at tinitingala ng lahat. Tama nga ang kasabihan na don't judge a book by its cover. Mukhang nakuha niyang respeto ko. Simula ngayon sa tuwing magkakaroon to ng bagong proyekto, ay gagawin natin ang lahat upang makipag-cooperate sa kanya. Napatango si Mr. De La Cruz. Sa katunayan nasilaw talaga siya sa offer ni Don Fausto at nagkamali sa desisyon. Ngayon itatama na niya ang desisyon niya. Bakit mo nga ba kami pinapunta rito? Kakarating lang nitong kaibigan natin si Mr. Belmont. Anong meron? Naguguluhang tanong ni Alexander kay Joaquin. Well, I am discussing about our new project sa mga investors and project leaders natin, ngunit sabi nila ay tinanggap na nila ang new project ni Don Fausto. Mukhang hindi naniniwala sa akin na pinull out mo na ang pakikipag-partner sa matandang yon.
Kalmado lamang ang boses ni Joaquin, ngunit nakaramdam pa rin ng takot ang mga tao sa silid. Ilang segundong natahimik si Alexander at tinitigan ang mga tao sa harapan. Kaya naman pala. Sa meryosong mukha ni Alexander at malamig na tinitigan ang mga leaders at investors. Kung gusto niyong makipag-cooperate kay Don Fausto, ay okay lang naman, ngunit isipin ninyo, kaming tatlo ang magkakalaban niyo. Ano nga bang maitutulong sa inyo ng matandang yun? Mapuprotektahan niya ba kayong lahat? I doubt it. Kumpara sa small business niyo, mukhang madali lang naman kayong patumbahin, sabi ni Alexander habang hinihimas nito ang baba. What do you think, Mr. Belmont? Napalingon si Alexander kay Hanzo. Isang pitik ko lang, baka bumagsak na kaagad ang kumpanya nila. Kaya pag-isipan nyo ng maigi ang kakampihan nyo. Kami ba o ang uugod-ugod na matandang yon? Silang nasabi ni Hanzo. Kung kaya't munti ka na matawa si Alexander. Siniko naman ni Joaquin ang lalaki at sinamaan ng tingin. Sa madaling salita, kung makikipag-cooperate kayo sa new project na ini-launch ng Anderson's company, ay may chance siyang matutulungan pa namin ang negosyo nyo. The fact na kaming tatlo ang makakasama nyo sa project na to ay talagang triple din ang opportunity na makukuha nyo. Kaya mag-isip kayo ng mabuti, sabi pa ni Joaquin, kung kaya't nagbulong-bulungan naman ang mga tao na sa harapan nila. Talagang namamawis ng mga tao sa silid kahit naka-aircon naman sila. Nakakatakot kasi ang uri ng titig ng tatlo sa kanila. Ilang minuto rin matapos na magdesisyon ang mga project leaders at investors, si Mr. De La Cruz ang unang nagsalita. Ang lider-lideran ng lahat. Tinatanggap ko ang offer nyo. Ang De La Cruz Company ay makikipag-cooperate sa bagong project na ilalunch ng kumpanya ng mga Anderson. Tama kayo. Triple ang opportunity na makukuha namin. Bihira lamang ang magkulab ang tatlong bigating negosyante sa buong mundo, kung kaya't hindi ko na rin palalampasin to. Alam ko magiging sikat ang new project na ito sa buong mundo. Matapos na magsalita si Mr. De La Cruz ay napatango rin ang katabi nito. Tama si Mr. De La Cruz. Tatanggapin ko rin ang offer niyo, Mr. Anderson. Lahat naman ay nagsitanguan at halos ang taong nandoon ay nakuha nila. Napangisi si Kit Joaquin at tinanguan ng dalawang kasama nito. Mukhang magiging maganda ang resulta ng plano niya. Tsak na magwawala si Don Fausto kapag nalaman niyang kinuha mong project leaders at investors ng project niya. Baka nga hindi na makahinga matanda dahil sa sobrang galit. Seryosong sabi ni Alexander kay Joaquin. Kulang pa yan sa ginawa niya sa asawa ko. Gusto kong bumagsak siya sa lupa, yung tipong hindi na makakabangon pa. Don't worry, brother-in-law. We are here to support you. Napatango si Joaquin habang seryosong nakatingin sa mga tao na sa harapan nila. Patikim lang ito, Fausto. Wala pa tayo sa exciting part. Piping saad niya. Nang makaalis ang mga kalalakihan sa conference room, ay agad na diniscuss ni Joaquin ang plano nila laban kay Don Fausto. You already know why I called you here, right, Mr. Belmont? Tanong niya sa lalaki, kaya napatango ito. You want me to help you because you have a gang you'll be fighting, correct? Tanong ni Mr. Belmont kung kaya't napatango si Joaquin. How did you know? Kunot no na tanong niya sa lalaki. Your wife called me the other day. She remembered the mafia group owned by my father, famously known as Cosa Nostra, which was previously managed by my brother Thanos. He's currently in jail now. Thanks to your wife, by the way. I'm temporarily managing the group so I can be of great help to you, knowing that our group is the strongest mafia in Paris. Seryosong sabi ni Hanzo Belmont sa kanya. Nakahinga na maluwag si Joaquin sa napatango. Sandaling natahimik ang loob ng silid. Brother-in-law, about this recorder you gave me earlier, it seems this is not enough to incriminate those two old men. I am currently looking for the Dr. Ramon spoke with. I just hope he's not dead. Considering it's been several years already. Putol naman ni Alexander sa katahimikan. Thank you, brother. Those two are about to fall. They should prepare themselves. Nakangising sabi ni Joaquin sa dalawang kausap. Sa kabilang banda, sa mansyon ni Don Fausto nakatanggap ng tawag ang matanda mula kay Candy. Hindi naman ito nagdalawang isip na sagutin ang tawag ng anak. Bago pa man makapagsalitang matanda, ay rinig na niya ang hikbing ni Candy sa kabilang linya. Dahil doon, nakaramdam ng pag-aalala si Don Fausto at nagtanong sa anak kung anong problema. Candy, anak, what is wrong? Why are you crying? Tanong ng matanda sa anak. Dad, help me. Tinanggal ako ni Sinaya sa kumpanya pati ng mga pinsan ko. Inubos niyang tanggalin ang mga pamilya natin at hindi ko yun matanggap. Please, do something. Hagulhol na sabi ni Candy.
kung kaya't napatigil sa paglalakad si Don Fausto. On the way na kasi ito sa opisina upang asikasuhin ang lahat ng paperworks na walang pag-aalala nitong ekspresyon at napalitan yon ng pagkagulat. Hinawakan ng matandang kanyang telepono ng mahigpit at dahan-dahang nagsalita. Ano sinabi mo? Tinanggal niya na kaming lahat sa trabaho, lahat ng kapamilya na nandoon sa kumpanya ni Dad. Frustrated na ulit pa ni Candy, kung kaya't doon lang rumihistro sa matanda ang sinabi ng anak. Ano? Ang lakas naman ng loob niya na gawin yun sa atin at sa'yo pa talaga. Ilang taon ka na nagtatrabaho dyan sa kumpanyang ibinigay sa kanya ni Alexander, kung kaya't wala siyang karapatan na tanggalin ka na lang ng basta-basta. Hindi makapaniwalang saad ni Don Fausto sa anak. Rinig na rinig ang boses ng matanda sa loob ng mansyon, kung kaya't nagsilingunan ang mga kasambahay. Nakaramdam ang mga ito ng takot dahil ilang araw ng galit na galit si Don Fausto at halatang may pinoproblemang matanda. Nakailan tanggal na rin ito sa mga kasambahay dahil sa simpleng mali lamang. Ang babaeng yun, paano niya nagawa sa atin to? Sumusobra na talaga siya. Patuloy pa ng matanda habang si Candy naman ay panayang iyak sa kabilang linya. Bago pa man makapagsalita ulit ang matanda, ay inunahan na ito ng anak. Dad, may sasabihin ako at wag ka sanang magugulat. May pinagtapat sa akin si Sinaya. Sinabi niya sa akin na sabihin ko raw sa'yo na hindi ka naman talaga niya ginagamot at tanging check-up lang ang ginagawa niya sa'yo. Yung ginhawang pakiramdam ay epekto lang yun ng gamot na ibinibigay niya sa'yo. Isang painkiller kumbaga. Nagsinungaling siya sa'yo at niloko niya tayo. Para bang natamaan ng kidlat si Don Fausto nang marinig ang sinabi ni Candy. Napaawang ang kanyang labi habang nalalaki ang mga mata. Mas sumipit din ang hawak nito sa cellphone niya habang nanginginig ang katawan. Ano? Bingi na ba ako? Tama bang narinig ko? Hindi naman talaga ako ginagamot ni Zinaya? Tanong ni Don Fausto na may halong inis at galit. Dad, nagsinungaling lang si Zinaya sa atin na pagagalingin ka niya. Hindi ka naman talaga tuluyang naging okay dahil painkiller lamang ang ibinibigay niya sa'yo. Hindi naman niya ginagamot ang sakit mo, sigaw ni Candy. At napahagulhol ulit, hindi akalaing mapupunta sila sa ganong sitwasyon. Dad, dumating lang sa buhay natin ang babaeng yun. Nagkandaletse-letse ng buhay natin. I want her dead. Gusto ko mawala na siya sa mundo. Galit na galit ako sa kanya, patuloy pa ni Candy, kung kaya't mas tumaas pa ang galit na nararamdaman ni Don Fausto. Muntikan na nga siyang matumba dahil biglang nanghinang kanyang tuhod dahil sa sinabi ng anak. Mabuti na lamang at nakahawak siya sa hagdan kung hindi nahulog na siya. Buong katawan niya nanginginig at para bang mahihimatay na siya. Winagayway niya ang kanyang kamay upang humingi ng tulong sa mga kasambahay na naroon. Mabilis ang kilos ng mga itong nilapitan siya at inalalayang umupo sa sofa. Binigyan din siya ng tubig ng mga katulong kung kaya't nilagok niya yon ng mabilis. Para bang uhaw na uhaw siya sa mga oras na yon. Gulong-gulo na rin ang kanyang isip dahil sa mga natuklasan. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang plano niya. Hindi niya akalaing sunod-sunod ang problemang kakaharapin niya. Ni hindi man lamang siya ginagamot ng babaeng yun. Anong klaseng doktor ito? That witch. Humanda siya sa akin. Hinampas niya ang mesang nasa harapan at iwinasayuwas ang lahat ng gamit na nakapatong sa mesa. Nagulat ang mga katulong dahil sa biglang pagwawala ni Don Fausto sa harapan nila. Talagang gusto na nitong mamatay ng maaga. Pwes, ibibigay kung gusto niya. Makikita niya na ang kanyang mga magulang sa impyerno. Huwag kang mag-alala anak, gagawa ko ng paraan upang makabawi sa lahat ng ginawa ng babaeng sa atin. Umuwi ka na at gusto kong dumito ka na lang sa bahay. Sa weekend ay magpapabook ako ng flight para sa'yo at sa nanay mo. Hindi naligtas ang buhay natin ngayon. Pero dad, paano posisyon ko? Tanong ni Candy kaya naman napahinga ng malalim ang matanda. Huwag kang mag-alala, kapag nawala ang mga kalaban, mapupunta sa iyong kumpanya. Basta't umuwi ka na at huwag nang matigas ang ulo.